Gambol, pre, gambol! Pera-pera na lang ba talaga? May kailangan pa bang iparito kasi bien? Ha, Jenny Boy? Pakain ako! Ako! From Team Payaman to Team Pasugal. Gago! Juni Boy. Oh boy, bakit? Bakit? So kamakailan si Juni Boy na kapatid ni Kong TV ng Team Payaman with some of the Team Payaman members nag-live ng, guess what? Wala kaming pakialam! Sugal. Yes. I know. Ang Team Payaman hindi naman talaga parang goody-goody influencer. Parang yung mga normal mo na magtotop, mga naggagaguhan, nagbibiroan, nag-aasaran. Kaya maraming nakaka-relate sa kanila. And sometimes sa mga vlog nila, may mga moral lesson about sa buhay, about sa magkakaibigan, pamilya, etc. Parang for me, never kong naisip magiging toxic sila unlike other influencers sa Sokmed. Until now, never pumasok sa isip ko na maglalabas sila ng ganitong klaseng content. Yeah, I know, yung iba sa kanila nagsusugal naman talaga in real life. Pero, hindi ko naisip na gagawin nilang content. Oh boy, Johnny Boy. Bakit? Pero teka, may mali ba sa pag-content nila ng sugal? Kasi nakalagay naman sa caption nila na huwag gayahin and for entertainment use only. Are they promoting it? Ano ba ang brand or niche ng Team Payaman? Fit ba yung sugal content dito? Bakit kaya naisipan ni Juni Boy mag-content ng sugal? Oh boy, bakit? Wait, in the first place, masama ba ang pagsusugal talaga? Sa tingin niyo, are they becoming degenerates doing this? Mga kapatid, samahan niyo muli ako ngayong araw. Sagutin natin lahat yan. Ako nga pala si Une at ito ang Mahirap Pasayahin Channel. So ayun na nga mga kapatid, may mali ba sa pag-content nila ng sugal? Kasi nakalagay naman daw wag gayahin at for entertainment only. Are they promoting it? For the content lang naman to Pinapakita lang namin kung paano kayo mag-enjoy magtotroba habang nagsusugal. Kaya wag nyo kaming gayahin. Kasi bad ang sugal. Dami ng ganitong content creator at ito lagi ang palusot nila. Wag daw silang gayahin. Sila na lang daw. Pero pinapalabas nila sa audience nila na nag-i-enjoy sila habang nagsusugal. Tapos semiplex ng malakihang taya, syempre nananalo minsan. Ewan ko lang kung gaano kadalas nanalo pero nananalo sila ng malakihan. Libo-libo, minsan may mga milyon pa yung ibang content creator So, ano sa tingin nyo yung tatatak sa audience? Yung napakaliit na message na wag daw silang gayahin at for entertainment only, o yung napanood ng mga tao na pag-i-enjoy nila sa sugal at malakihang taya at panalo? Ano sa tingin nyo? Comment nyo sa comment section. Sa tingin nyo, di ba, mas nagaglamorize yung pagsusugal kesa yung message nila na wag gayahin. So ang implication is they are still promoting it. You are now live! And there are psychological explanation behind this kung bakit mas matatandaan ng audience yung pagsusugal kaysa yung message na wag magsugal. Wala kaming pakialam! Bago natin pag-usapan yung psychological explanation behind this, alamin muna natin, ano ba ang brand at niche ng Team Payaman? At fit ba ang pagsusugal dito? Ang tingin ko ang brand ng Team Payaman as a whole. Kaya nga Team Payaman team sila or mga normal na magtotropa. Tapos nagtutulungan silang yumaman through vlogging and siguro other businesses na rin. And ang niche nila is lifestyle vlog, which syempre pinopromote nila yung lifestyle nila in the process as a vlogger. So fit ba yung pagsusugal sa pagpapayaman? Kayo, sa tingin nyo, fit ba? Ilan na ba ang yumaman dahil sa sugal? Siguro yung mga pogo na incheck yata yung mayaman. Maganda bang i-promote ang sugal as a lifestyle? Wait, lang. In the first place, masama ba ang pagsusugal? Kasi sabi na masama. Pero masama nga ba talaga ang pagsusugal?
Mamaya, sagutin natin yan kung masama talaga ang pagsusugal. Pero tandaan nyo, madaming nanonood sa kanila na kabataan na tumitingala sa kanila. Bakit naman kasi Juni Boy, naisipan mo pang mag-promote ng sugal? Bumababa na ba ang viewers natin, Juni Boy? May kailangan pa bang iparito kasi bien? I checked Juni Boy's YouTube stats sa Social Blade. Mukhang ox naman. So, starting parang last year na September, medyo pa-down trend na nga yung viewers niya. And yung subscribers medyo nag-stagnate na. Pero hikahos na ba sa pera, Juni Boy? Kung hindi naman, is it worth it to risk your brand to promote sugal? Di lang yung brand mo yung nire-risk mo, Juni Boy. Pati yung buong team payaman and syempre pati si Kong TV. Pera-pera na lang ba talaga? Ha, Juni Boy? Ang galing! Ang galing! So ito na nga, sabi na masama yung pagpapromote ng sugal. In the first place nga, masama ba yung pagsusugal? For example, normal lang ako na tao, hindi ako vlogger, hindi ako nagpo-promote ng sugal. Nagsusugal lang naman talaga ako for entertainment. Libangan lang. Tapos yung pinangsusugal ko sobrang pera ko lang naman. Hindi naaapektuhan yung mga responsibilities ko. And pag natalo, sarili ko naman yung pera na pinatalo ko. Anong masama doon? Yan ang lagi sinasabi ng mga addict sa sugal at di nila na-realize na na-addict na sila. Pag-start yan sa kuha lang ako konti sa pambayad ng bills, pambawi lang, mababawi ko naman to hanggang magsanla na ng cellphone, kotse, minsan bahay, di pa rin nakakabawi. To the point na hindi na yung pera yung habol, kundi yung thrill na lang ng pagsusugal, yung excitement kung mananalo ba o hindi. Ayun na lang yung habol minsan nila Hindi na yung mapapanalo ng pera. Kahit matalo, wala silang pakialam. Basta yung pakiramdam na nagsusugal, ayun na yung hinahanap-hanap ng mga addict. At sa tanggapin nyo man o hindi, in the long run, walang nananalo sa sugal, kundi yung bangka lang. So, Juni Boy and the Team Payaman, are they becoming degens or degenerates? Alam niyo mga kapatid, pinag-isipan ko talaga ito mabuti. Wala akong makitang magandang kalalabasan sa pag-content ni Juni Boy or ng ibang content creator ng sugal. Except na lang, syempre, mas kikita siya lalo. Either sponsored dyan or naghahakot ng views. Kasi madaling makahakot ng views ang pagsusugal Kasi nga, sa mga addict, nalilibang sila sa panonood. So if we base this under utilitarianism, meaning we base it on consequences, that the positive outcome must be greater than the negative outcome for it to be good. Ano ba yung mga positive outcome na itong pagkocontent sa sugal? Kumita si Juni Boy, para sa kanya positive yun, di ba? Let's say na-entertain niya talaga yung mga nanonood, which I assume na-entertain yung mga yun kasi nga, mga sugaral din sila. Positive, in a way, yun. Parang yun lang nakikita kong dalawang positive outcome na yun. What about the negatives? Siyempre, yun nga, naapektuhan yung brand niya. Hindi lang yung brand niya, yung buong brand ng Team Payaman, si Kong TV, kakabit nun siyempre backlash sa iba niyang subscribers. And then nakita ko sa comment section may mga nag-unfollow na sa kanya dahil nga na-disappoint sa kanya dahil sa pagpapromote ng sugal. And syempre, yung mga mai-impluwensya niya magsugal. Kahit na sinasabi niya na huwag gayahin, according to Albert Bandura, a well-known psychologist and originator of social cognitive theory, mga tao daw, people, learn behaviors by observing others, especially those they admire or see as role models. So if a content creator appears to enjoy gambling and wins, lalo na kung malakihan na taya, tapos nananalo, milyon-milyon, libo-libo, viewers might be inclined to try it themselves regardless of verbal warnings. Wala na silang pakialam kahit sabihin mong huwag gayahin for entertainment purpose only. Kasi napapanood nilang nag-e-enjoy ka. Di na nila maiisip yung huwag gayahin. Meron din naman tinatawag na cognitive dissonance. Ayaw daw ng tao mag-isip ng dalawang conflicting thoughts. In this case, sinasabi ni Juni Boy na huwag gayahin pero siya ginagawa niya and nag-e-enjoy siya. So, conflicting yung dalawang yun. So, ang tao daw, ayaw nila mag-isip ng dalawang conflicting thoughts at the same time. And ang mas matatandaan nila is yung
positive. Yung positive is yung nakikita nilang nag-e-enjoy si Juniboy at ang Team Payaman habang nagsusugal. So yung negative na sinasabi na huwag gayahin, hindi na nila papansinin yun. Kasi mas tatatak sa isip ng tao yung pag-enjoy nila sa sugal. So meron pang tinatawag na normalcy bias at reward pathways. At usually mas madaling ma-impluwensya ng mga ito yung mga kabataan. So does the positive outcome outweighs the negative one in this scenario? Kahit isa lang sa mga viewers ni Juniboy ang na-impluwensya niya mag-start ng sugal or isa lang ang maitulak niyan na lalong magsugal, the positive outcome of this scenario will never be greater than that one ruined life because of gambling. Additionally, kung hindi pa, baka mismong si Juniboy or isa sa mga kasama niya doon sa video ay pwede ring ma-addict sa sugal. Si Juniboy at ang mga kasama niya ay alipin na ng pera. Since ang pagpapromote sa sugal is masama, pagsusugal ay masama, Juniboy at yung mga Team Payaman are officially degenerates. Sana lang talaga, sana wala siyang ma-impluwensyahan na magsugal or mas maitulak pa na magsugal. At sana hindi na rin ituloy-tuloy ni Juniboy itong ganitong klaseng content. Magbago isip niya or may mag-intervene. Sana mag-intervene si Kong TV. Eto, kapag merong pangit na nangyayari sa'yo Yan. sa buhay mo, kasalanan mo yun. Kapag merong magandang nangyayari sa'yo, kasalanan mo rin yun. Tama? Tama! So kung ano naman yung nangyayari sa mga buhay natin, guys, wala tayo ibang pwedeng sasihin kundi sarili natin. No? Maraming factors sa paligid. Pero at the end of the day, ikaw pa rin yung kumikilos kasi katawan mo pa rin yan eh. Ikaw pa rin ang nagdidesisyon. Ikaw pa rin ang nagde-decide kung saan mo dadalhin yung katawan mo ngayong araw na to. Sa higaan ba o sa pangarap mo? Kumbaga parang lahat ng mga distractions sa paligid. Ito yung slide in-slide ka lang. Pero at the end of the day, pag bagsak nun, ikaw pa rin ang pipili kung saan ka babagsak. Tama. Metaphor yun, ha? Siyempre, isa lang na may nakikita kong motivation dito eh. Kaya ito ginagawa ni Juniboy, mga kapatid. Ano pa ba? Sa tingin niyo, mga kapatid? Siyempre, pera. Para sa akin, walang masama sa pagpapayaman o sa pag-aasam ng dagdag na salapi na pera. Pero, wag natin sanang paikutin ang buhay natin sa pagkita lang ng pera, ng pagpapayaman to the point na that we are willing to compromise our reputation, ethics, and morality just to earn more. Wag ganun, mga kapatid. With that being said, I will leave you with these Bible verses. From Matthew chapter 6 verses 24. No one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Lord, again, with the help of the Holy Spirit, please help Juniboy, the other Team Payaman, to the right path. Hanggang sa muli, mga kapatid. Muli, ito ang Mahirap Pasayahin channel. Mag-subscribe sana kayo. At ako nga pala, si Onek.